kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, si Isaac ay matanda na at halos di na makakita kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika anak at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kaniyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain, ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang masakit pero madalas na nangyayari ay ang sibling rivalry, ang pagtatalo ng magkapatid. Yan ay nangyari sa magkapatid na sina Jacob at Esau. Si Esau na panganay ay ang paborito ni Isaac. Siya ay mahilig gumala sa labas ng bahay. Siya ay isang hunter, isang mangangaso. He is more of the manly type. Si Jacob naman ay ang homebody. Palagi lang siya sa bahay at marahil nakadikit palagi sa kanyang nanay na si Rebecca. Kaya paborito siya ng nanay. Matanda na noon si Jacob at bulag na. Bago siya mamatay, kailangan na niyang ipamana ang pagpapala niya
sa kanyang panganay na anak. Natural, dapat ang pamana ay pupunta sa panganay. Kaya tinawag niya si Isaac na mangaso ng usa at lutuin ito sa paborito niyang putahe at ibibigay niya sa kanya ang pamanang pagpapala. Narinig ni Rebecca ang utos niya kay Esau. Nakatago lang ang mga babae, pero marami silang naririnig sa bahay. Gusto niya na ang pagpapala ay mapunta sa kanyang paboritong anak. Kaya plinano niya ang lahat. Magaling siyang magplano. Pinaghandaan niya ang lahat. Niluto niya ang paboritong putahe ng kanyang asawa. Ipinadamit niya kay Jacob ang paboritong damit ni Esau. Nilagyan ng balahibo ang kamay ni Jacob tulad ng kay Esau. Inunahan nila si Esau. Naloko nila ang matandang si Isaac. Ninakaw ni Jacob ang pagpapala para sa kanyang kapatid. Nangyari ang isang paksa na madalas mangyari sa Biblia, na isahan ng bunso ang panganay. Ang paniniwala nila noon na ang pagpapala ay tulad ng isang bagay na kapag naibigay na, hindi na mababawi. Natanggap ni Jacob ang pagpapala na para sa kanyang kapatid. Nawala na ng pagpapala ng tatay para kay Esau na ibigay na kay Jacob. Nadaya ni Jacob ang kuya niya. Ito'y isang pandaraya. Kaya ang kasaysayan ng pamilya ay pinagpatuloy ni Jacob at hindi ni Esau. Ang pangako ng Diyos ay naipatuloy sa magiging pamilya ni Jacob at hindi ni Esau. Hindi natin gaanong naiintindihan ang pamamaraan ng Diyos sa mga tao. Pinapayagan ng Diyos ang panlilinlang na ito at nakiisa siya sa pandaraya ni Rebecca at ni Jacob. Sabi ng ibang mag-aaral ng Biblia, ito raw ay nangyari kay Esau kasi hindi naman niya pinapahalagahan ang kanyang birthright, ang kanyang karapatan bilang panganay. Bago pa ito nangyari, isang araw dumating si Esau mula sa pangangaso na gutom. Humingi siya ng pagkain kay Jacob. Sabi ni Jacob, bibigyan siya ng pagkain kung ibibigay niya sa kanya ang kanyang birthright. Sabi ni Jacob, sino yan? Birthright na yan. Anong pakinabang ko dyan kung mamamatay naman ako sa gutom? Kaya pinagpalit niya ang kanyang birthright sa isang pagkain lang. Hindi niya pinahalagahan ang kanyang pagiging panganay. Kaya ito ay kinuha sa kanya. Sa kwentong ito, pinakita ni Esau na hindi niya pinaninindigan ang kanyang pagiging panganay. Palagi siyang nasa labas ng bahay. Si Jacob ang maasikaso sa bahay, kaya siya ang naging paborito ng kanyang nanay. O Panginoon, kahit na kami ay makasalanan at nagkakasala at gumagawa ng hindi tama, ipinagpapatuloy mo pa rin ang paggabay sa amin tungo sa kaligtasan. Sana po pahalagahan namin ang kaligtasan na binibigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.